Ate, malapit na ang pasukan, ang sabi ni Amihan. Tama ka, sobrang lapit na, sagot ni Sinag. Pero kayong dalawa, parang sobrang lapit nyo na rin maging mag-asawa. Kayo na ba? Tanong niya, sabay taas ng kilay. Kumakain ng almusal sina Sinag, Amihan at Malaya. Hindi mapigilan ni Sinag ang magkomento sa ginagawa ni Amihan para kay Malaya. Ano bang sinasabi mo? Ginagawa ko lang ng ham sandwich si Malaya, sagot ni Amihan, sabay irap. At ikaw naman, Malaya, para kanino yung isa? Tanong ulit ni Sinag, lalo pang tinaas ang kilay. Napansin ni Malaya ang itsura ni Sinag at natawa. Ate, mukha ka ng si Dayang Dalisay sa ginagawa mo niyan, biro niya. Ate, syempre naman, ginawan ko siya ng almusal. Siya naman ang gumawa ng kape ko, di ba? Nagiging strikto ka na naman, sagot ni Amihan habang umiiling. Hindi na sumagot si Sinag. Tahimik na lang siyang uminom ng kape at itinuloy ang pagkain. Sa isang tahimik na araw kasama sina Amihan, Malaya at Sinag, may isang bagay na hindi nila inaasahan. Pagpasok ni Amihan sa kanilang bahay, agad niyang napansin ang isang mensahero. Di ba dapat po ay nasa labas kayo? Tanong ni Amihan sa duwending nag-aabang. Hindi ko alam kung bakit dito ako lumitaw. Ngunit pakikuha ang sulat na ito. Ito'y galing kay Daragang Magayon, sabi ng duwende, suot ang damit ng isang mensahero. Napangiti si Amihan. Sa isip niya, tila nagre-rhyme ang sinasabi ng duwende, at hindi niya mapigilang matawa sa tinis ng boses nito. Pinagtatawanan mo ba ako? Tanong ng duwende, humarap pa ito kay Amihan na parang handang makipaglaban. Hindi po, mahal na duwende, sabi ni Amihan, pero ang ngiti ay hindi pa rin maalis sa kanyang mukha. Ang kapalit ng ginagalit ang mga duwende, isang halik, sigaw ng duwende, namumula sa gahlit. Ah, ganoon po ba? Tanong ni Amihan habang tila nagbabago ang paligid. Unti-unting namuo ang isang bolang hangin, parang isang paparating na bagyo. Ayos na po ba na ito ang humalik sa inyo? Tanong niya muli, pabiro. Nagbibiro lamang ako, sabi ng duwende, sabay kamot sa ulo. Aalis na ako. May iba pa akong ihahatid na sulat, dagdag nito bago biglang lumubog sa lupa. Kulang ang depensa ng bahay na ito. Paano pa kaya natin mapapalakas ang lugar natin? Tanong ni Amihan matapos ang pangyayari. Agad na tumakbo sina Sinag at Malaya papasok sa bahay, sapagkat naramdaman nila ang kapangyarihan ni Amihan. Kapatid, ano ang nangyari? Tanong ni Sinag, halatang nag-aalala. Mukhang kulang nga ang mga basbas ng ating bathala dito sa bahay. Tulungan ko kayong mas palakasin ito, sabi ni Malaya habang iniinspeksyon ang lugar. Kaya nga, may pinadalang sulat ang duwende, galing kay Daragang Magayon sa kaharian ng Magayon, dito sa mundo ng mga tao, sabi ni Amihan. Sige, ano ba ang nakasulat? Tanong ni Sinag, habang unti-unting tumitingin pataas. Napansin niya ang mga nakasampay at biglang napangiti nang makita si Malaya. Balitaan niyo na lang ako, lalabas muna ako at iinom ng tubig, sabi ni Malaya, sabay tuluyang lumakad paalis, dala ang ngiti. Kapatid ko, bulong ni Sinag habang papalayo. Ate, ang sabi dito, iniimbitahan tayo sa kanilang kaharian. May kasiyahan, at gusto nilang tayo sa pamilya ng Datu Makisig at pamilya ng Datu Raha ay makapunta. Ibig sabihin kasama si Malaya, sabi ni Amihan, na abala sa pagbasa ng sulat. Ah, kailangan pala nating maghanda. Last minute yan, punta tayo at aalis din agad dahil baka abutan ng pasukan. Layo ng biyahe niyan, sabi ni Sinag, na hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa bagay na nagpasaya sa kanya. Tama ka, ate, sagot ni Amihan, pero unti-unti niyang napansin ang kakaibang tingin ni Sinag. Dahan-dahan niyang sinundan ang direksyon ng tingin ng kanyang kapatid. Nang makita niya ito, napatigil siya at namula. Si Malaya, tahimik na umiinom ng kape, ay biglang namula rin, pilit na iniwas ang tingin at sinubukang kalimutan ang kanyang nakita. Bahagyan niyang nilagok ang kape, pero hindi maitatago ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Hindi. Ang sigaw ni Amihan, halos takpan ang kanyang mukha sa sobrang hiya, habang si Malaya ay mabilis na umiwas ng tingin, halatang naguguluhan at nahihiya sa kanyang nakita. Tila isang panaginip.
sa tabi ng isang mahiwagang panahon. Agad silang nagpunta sa Albay, kung nasaan ang kaharian ng Daragang Magayon. Ang ganda ng lugar, ate, sabi ni Amihan, tuwang-tuwa sa kanyang nakikita. Kaya nga, kapatid. Hoy, ikaw, may premyo ka kahapon. Kunin mo ang kamera at kunan mo kami ng litrato, bilis, sabi ni Sinag, na may mapanuksong tono. Ate, naman. Pati ako hindi na makakareact dyan, sagot ni Amihan, sabay takip ng mukha, halatang nahiya sa asar ng kapatid. Abay, ikaw kasi, nagkalat dun sa sala natin. Buti na lang hindi kinuha ng duwende yung nakasabit na ginawa mong parang pabitin, sabi ni Sinag, na biglang napatigil ng mapansing maluha-luha na naman si Amihan. Huwag mo nang ituloy yan, nakakahiya. Gusto ko na talagang kalimutan, angan ni Amihan. Yung isa dyan, kamusta naman ang kape? Biglang tanong ni Sinag, halatang siya ang siga sa kanilang tatlo. Hindi napigilan ni Malaya ang ngiti. Hindi ko na alam kung ano ang pinag-uusapan nyo, kinalimutan ko na, sagot niya, sabay inom ng kape. Walang nagawa si Malaya kundi kunan ng litrato ang dalawa, ngunit halata sa larawan na namumula si Amihan sa hiya. Pulang-pula ang mga tenga mo, tawa ni Sinag, sabay hirit. Ewan ko sayo, sagot ni Amihan, sabay talikod at naglakad palayo. Makalipas ang ilang minuto, habang sila'y nagtatambay sa lugar, dumating na ang kanilang inaantay. Dalawang nilalang na halatang hindi natural sa mundo ng mga tao ang lumapit upang sunduin sila. Magandang araw sa inyo, Ginoo at Binibini, bati ng isa sa mga ito, mairespeto sa boses. Sumunod po kayo sa amin upang kayo ay maihatid sa kaharian, sabi ng isa pa, habang magalang na itinuro ang direksyon. Nagkatinginan ang tatlo at sabay-sabay na sumunod sa mga nilalang. Dinala sila sa isang tahimik na lugar kung saan naghihintay ang isang kakaibang kalesa na may 4 na gulong, ngunit walang kabayo. Sina Amihan, Sinag at Malaya ay nagtaka sa kanilang nakita, hindi ito tulad ng kalesa na kanilang nakasanayan. Habang sila inasa masukal na kagubatan, ang dalawang nilalang ang siyang nagtulak sa kalesa. Unti-unti itong bumilis at sa kanilang gulat, umangat ang harapan ng kalesa. Ang mga gulong ay tila lumulutang sa ere, hindi sumasayad sa lupa. Ang dalawang tagatulak ay umupo sa harapan, at sila na ang nagkokontrol ng direksyon ng kalesa, na ngayon ay mabilis nang umaandar, tila hindi tinatamaan ng mga sagabal sa daan. Pagdating nila sa dulo ng mayon, bumukas ang isang gate, at isang maliwanag at napakagandang kapaligiran ang sumalubong sa kanila. Nakapasok na tayo sa mundo sa loob ng mayon, sabi ni Amihan, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ate, ang ganda. Pero parang sobrang init naman dito, reklamo ni Amihan, habang pinapaypayan ang sarili. Ano ba talaga, nagandahan ka o nainitan, tanong ni Sinag, na biglang nagbago ng postura at naging mas formal. Si Malaya, na kanina tahimik, ay napaatras. Mukhang nagbago ka na ng persona. Hindi ba pwede gawin mo iyan mamaya? Tanong niya, medyo naguguluhan. Bilang ate ni Amihan, may mga bagay akong kailangang gampanan at maramdaman na hindi mo maiintindihan, Malaya. Ikaw kasi, nag-iisang anak na lalaki ni Dato Raha, sabi ni Sinag na naging maseryoso. Napatingin si Malaya kay Amihan na abala sa pagkuha ng litrato. Pwede naman natin gawin ito mamaya, Sinag. Tignan mo si Amihan, tuwang-tuwa sa nakikita niya, sabi ni Malaya, pilit na binabago ang usapan. Kailangan ko ng mahabang preparasyon para maging maayos. Kung hindi, baka magkalat pa ako mamaya. Mahirap na, sabi ni Sinag, sabay harap sa labas ng kalesa. Ah, oo nga nasabi na lang ni Malaya, habang tahimik na pinagmamasdan si Sinag.